Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,108 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Konti na lang, magna 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. God bless you all. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay, teka lang po isi-share ko lang po sa inyo para makita nyo naman din po, no? May isi-share lang po ako sa inyong screen. Okay, isa pong window, yung isa pong isa pong image. Okay, ito po, no? Yan. Okay? Yan po yung natin, no? Umpisa, the usual thing na ginagawa natin, no? Ginagawa po pala natin ito, guys, dahil nga po, no, ang advocacy po natin ay matuto ang bawat Pilipino na mag-elect ng kanilang mga leaders, no, including senators, including mayors. Hindi porket anak ng artista ay iboboto natin right away at hindi porket sinasabi niya na he is for transparency and good governance, iboboto na natin right away. Hindi po dapat ganon, no? Ano po ba siya, no? Tinutuloy niya po ba mga magagandang proyekto or adhikain ng kanyang dating administrasyon na hindi po trapo? Mga ganong bagay, no? Hindi niya po pinapalitan ng mga proyekto na magaganda naman sa mga kababayan niya. Hindi po ganon, no? Dapat hindi po ganon. Hindi porket anak ng isang born again preacher ay okay na siya. Hindi po ganon. Hindi porket sinasabi niya na Ateneo graduate siya, hindi dapat iboboto na natin siya right away. Hindi po ganon. Hindi porket anak siya ng komedyante ay iboboto na natin siya right away. Hindi po ganon. Okay, so ngayon, sinishare ko po sa inyo ito, yung 2025 Senate polling ng Pulse Asia Survey. Okay? Iano rin po natin, no? Umpisahan po natin sa baba, katulad ng mga ginawa natin in the past. Okay? Medyo mahaba-haba po ito, pero ito, matututo kayo, malalaman nyo kung sino yung mga dapat nating iboto pagdating ng 2025. Malapit na po yun, ha? Kasi October 2024, mag-ano na po sila, mag-file na sila ng Certificate of Candidacy nila from October 1 to 8. Yan po, ha? Yan po ang mahalaga dyan. Okay, umpisahan po natin sa baba, no? Si Persida Acosta. Okay? Si Persida Acosta po ay isang abogado, no? Ano po 'yan? Sa PAW 'yan no? PAW po 'yan. Ano 'yan, no? Ano nga ba 'to? Ano nga yung PAW? Wait lang ha. Office 'yan no? Ayan, PAW office, no? Okay. Public Attorney's Office. Yan. Under Supreme Court din pala yan. Okay. So, ano po yan? Head po dati or head ng PAW, Public Assistance Office, no? Tama ba? Public Attorney's Office pala. Public Assistant. Public Attorney's Office. Ayan, si Persida Acosta. Okay, pero ano po natin, no? I-search po natin si Persida Acosta. Kung sino po yan si Acosta yan. Ayan po, Persida Acosta, no? Abogada po yan, Filipino lawyer, professor din po sa Ateneo. Ay, maano din naman pala. Magaling naman pala ang tao. No? Dapat matagal na itong no? Naging Supreme Court Justice Kaya lang, hindi ko alam anong problema dito. Bakit hindi pag during the interview yata doon siya nagkakaproblema no, si Persida Acosta ay panghuli siya no, ay nako, ang hirap niya no, panghuli. Yan, panghuli po siya, Persida Acosta. Okay, susunod po diyan ay si Cesar Montano. Okay. Yan, si Cesar Montano po ay isang artista. Okay? Ang advocacy po natin, ano pa ang ano po natin diyan mga abogado, no? Mga abogado, mga aral, ang hirap po kasi diyan no? Ang hirap po diyan sa Senado, believe me on that.
marami na po tayong artista at broadcaster, walang ginagawa dyan sa Senado. Okay, si Raffy Tulfo, di ba? Robin Padilla, sino pa ba? Kahit, pero in fairness naman, kahit naman pala yung mga abogado, may mga may mga words pa na kakaiba, no? Yung mga marites na yan, Alan Cayetano, yung mga gano'n, no? Ang hirap. So, wag na natin po i-elect yung mga ganyan, ha? Si Persida Acosta, abogada po yan, no? Kung pwede, i-elect natin. Mababa, pero i-elect natin kung gusto niyo po. Yan, isa sa mga choices natin. Si Cesar Montano, artista, X na agad yan. X. Okay, wala na po yan, ha? 7%, 6% si Acosta, 7% si Montano. Definitely matatalo po itong mga to. Pero between Cesar Montano and Persida Acosta, piliin na natin si Persida Acosta. Okay? Yan po, ha. Next, Dingdong Dantes, asawa ni Marian Rivera, dating National Youth Commission chairperson ito sa panahon ni Noynoy Aquino. Magaling naman na tao yan. Kaya lang, artista pa rin. No? Sorry, wala po tayong prejudice sa mga artista. May mga bakit si Bondok, yung Bondok na na singer, nag-abogado yon, nag-aral, nag-abogado. So pwede siyang i-elect na bilang senador ng Pilipinas kung gusto niyang tumakbo. Pero hindi, wala yung pangalan niya dito. Dingdong Dantes, X na yan. 8%. 8% ang niya. No? So 11%. Okay. Yan, 8%, no? 8%. Talo yan. Guillermo Eleazar, no? Dating PNP chief ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yata yung last, no? Bago may nag-OIC, si General Eleazar. Tumakbo bilang senador ng Pilipinas last time around. Ngunit talo. Yan, sa hanay ng Ping Lacson Soto tandem. Talo po yan, no? Si General Guillermo Eleazar. Ngayon ay matatalo din po yan. No? Tama na rin po ang PNP chief. Dalawa ng PNP chief natin naging senador, si De La Rosa at si Lacson. Ay, nako, hindi tayo satisfied. Kay Lacson, pwede pa. Pero kay Bato De La Rosa, wag na lang. Uy, okay? Pero kayo, depende rin naman sa inyo yan. So, ito, General Eleazar, talo yan. Talo, X yan. Richard Gomez, talo din ito. No? Richard Gomez, dating mayor ng Ormoc City, ngayon ay congressman. Hindi ko alam kung anong background dito, no? Artista rin ito. Pero sabi nga natin, X ito. Talo ito. X, talo ito. Yan. Okay? Ngayon, next natin si Ben-Hur Abalos, taga Mandaluyong City, no? For the sake of being loyal kay Pangulong Bongbong Marcos, nung tumakbo bilang vice presidente at presidente ng Pilipinas, nandoon siya, iboto po natin ito, ha? Ben-Hur Abalos. So dalawa pa lang pwede nating iboto diyan. Persida Acosta, Ben-Hur Abalos. Next natin, Corina Sanchez. Nako po, talo po yan. Corina Sanchez, asawa ni Mar Rojas, broadcaster, talo yan. Siguro nung kapanahunan niya, nung siya sa ABS-CBN, pwede pa siyang manalo. Pero ngayon, hindi na mananalo yan si Corina Sanchez. Now, next natin, Dick Gordon. Okay, Dick Gordon, ipasok si Dick, sabi nga nila, 'di ba? Pero bago po kayo mag-react, si Richard Gordon, ang nickname po niya ay Dick Gordon, dating senador, SBMA chairperson, dating Department of Tourism, no? Abogado din po 'yan, Red Cross. Di saan ka pa? Pwede na po nating iboto 'yan. Si abogado din po pala si Ben-Hur Abalos, no? Si Dick Gordon, pwede na nating iboto. So, tatlo na po pwede nating iboto, no? Acosta, Ben-Hur Abalos, Richard Gordon. Bam Aquino, dating senador, okay? Kamag-anak, pinsang buo ng dating Pangulong Noynoy Aquino, no? Kung gano'n, wag nating iboto. Wag na po nating iboto yung mga ganyan. Okay? Believe me on this. So next natin, Herbert Bautista, dating Vice Mayor, dating konsehal, dating Mayor ng Quezon City, no? Tumakbo bilang senador ng Pilipinas last time around. Talo, no? Shota po ito ni Rufa Gutierrez, no? Pero aside from that, wag na po nating iboto, artista po no? Wag na po nating iboto ito, okay? Wag na pong iboto, no? Okay, next natin si Paolo Duterte. Okay, talo pa rin ito, no? In spite of being announced by his sister, Vice President Sara Duterte, talo pa rin po ito, no? Wag na rin po natin iboto. Pasensya na po, ha?
pasensya na po, mga Duterte fans diyan, pero wag na po nating iboto ito. The same thing, Baste Duterte. Wag na rin po natin iboto, ha? Kasi para magkakagulo, no? Pero pagdating doon sa tatay, pwede natin iboto, no? Yan, pag gano'n. Franklin Drilon, abogado. Okay, abogado ito, dati senador, dati Senate President. Sige, iboto po natin yan. So, 4 na po ang pwede nating iboto, ha? Okay, 4 na po yan ang pwede nating iboto dyan. Okay? Next po natin, Franklin Drilon, no? Dating senador, hindi pala. Ralph Recto, yan, ekonomista, no? Dahil nasa Department of Finance. Sige po, iboto po natin yan, Ralph Recto. Okay, pwede pong pagpilian natin yan. Omar Rojas, okay, dating senador, tumakbo bilang presidente, 2 beses na tumakbo bilang presidente, talo, tumakbo bilang senador, talo ulit, no? So ngayon, iboto na natin yan bilang senador ulit, no? Para balance naman tayo, okay? Gibo Teodoro, pwede rin po natin iboto yan. Defense Secretary, no? Ayan, pwede po natin iboto yan. Francis Tolentino, nako po, mukhang matatalo nito si Francis Tolentino, wala na po yan eh, no? Tingnan nyo, bumaba siya, no? Bumaba po eh, no? Bumaba siya, no? Yan. Okay? Wala po yan, no? Si Francis Tolentino. Next po natin ay si Doc Willie Ong. Okay? Si Doc Willie Ong, siya po yata ang biggest ups. Si Ben Tulfo. Si Ong. Ay, -6. Bumaba pa po pala. Bumaba pa po pala si Doc Willie Ong. Ano po yan, no? 7%, no? Doc Willie Ong, YouTuber, baka naman, ngayon, pwede po nating iboto to, si Doc Willie Ong. Okay? Green Conasan, wag na rin po yan. Francis Tolentino, wag na rin po yan. Ted Filon, broadcaster, wag na rin po yan. Abby Binay, wag na rin po yan. Congresswoman, wag na po yan. Okay? Kiko Pangilinan, sige po, iboto po natin yan, si Kiko Pangilinan. Vilma Santos Recto, wag na lang din po. Lito Lapid, wag na rin po. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Bong Revilla, no? Number 12 to si Bong Revilla, wag na rin po. Bato de la Rosa, wag na rin po. Isko Domagoso, yan, iboto po natin yan. Si Isko Domagoso, mayor po yan ng Maynila. Dati tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talo, no? Bong Revilla, wag na po yan. Bato de la Rosa, wag na po yan. Ping Lacson, iboto po natin yan, si Ping Lacson. Okay? Manny Pacquiao, Diyos ko po, wag na po natin iboto yan. Si Manny Pacquiao, boksingero. No, mayaman na po yan. Please lang, maawa po kayo sa bayan. Huwag na po nating iboto itong mga senador na tumatakbo ng mga artista, na mga hindi abogado, mga atleta, kung ano-ano pa. No, huwag na po, parang awa niyo na. Ping Lacson, iboto po natin. Sige po. Marcos, Amy Marcos, no, for the sake of being united, iboto po natin si Marcos Amy dahil ano po yan, naging gobernador, naging congresswoman, naging ano po yan, no? Okay, si Bongo, wag na rin po natin iboto si Bongo. Rodrigo Roa Duterte, abogado, pwede po natin iboto yan, si Rodrigo Roa Duterte. Ben Tulfo, wag na po yan. Pia Cayetano, sige po, iboto po natin. Tito Soto, wag na po. Erwin Tulfo, wag na po. Okay? Hay, nako, nakaka-stress sa mga dapat nating iboto, kung sino dapat ang iboto. Kayo po, sino po bang iboboto nyo? Okay? For the sake of tingnan po natin kung sino yung mga dapat nating iboto. Sa aking opinion lang po yan, no? Pwede nyo pong baguhin yan kung gusto nyo po. Unang-una, si Persida Acosta. Okay? Pangalawa, si Ben-Hur Abalos. No? Pangatlo, si Dick Gordon. Okay? Pang-apat, si Franklin Drilon. Pang-lima, si Ralph Recto. Pang-anim, Mar Rojas. Pang-pito, Gibo Teodoro, no? Pang-walo, Doc Willie Ong. Pang-siyam, Kiko Pangilinan. Pang-siyam, Kiko Pangilinan. Sino pa ba? Ping Lacson, boto po natin yan. 10 na po, 2 na lang. Amy Marcos, okay? Rodrigo Roa Duterte, no? Yan, boto po natin. Yung pagpilian nyo po, si Pia Cayetano, no? Yan. 13 po 13 po yung natin listahan, no? Pwede nyo pong alisin yung iba, pero kayo po, ako, so far dito, 13. Wala si Jokno, no? Dapat kung nandiyan si Jokno, pwede pa, no? Huwag po tayo, subaybayan nyo lang po ang ating programa upang tayo ay ma-educate sa mga politikong ito. Huwag tayo nagpapaniwala sa mga gunggong na politiko. Okay? Na porket sinabi nila ay talagang susundin na natin sila to the letter. Hindi po ganoon.
Okay? Ayan, may kakilala po tayo dyan sa area ng eastern part of Metro Manila. Diyos ko po, pumunta kayo dyan, ang dumi-dumi ng syudad nila. No? Tapos sasabihin, nako po, Diyos ko, aro. Diba? Sabi nga, sige po para hindi po tayo ma-high blood. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman upang maging tayo, no? May sustainable ang ating channel. Thank you so much guys. God bless you all.